Patok sa DZAR 1026 Sunshine Radio. Ayan, nasa second half na tayo ng ating programang Patok, kung saan yung mga small-time business ay ating, kumbaga, ibibida natin yung mga small-time businesses na nag-inspire, nagpursige para maging successful. At ngayon, big time na. At dahil nasa second half na tayo, ipapakilala naman natin ating second guest. Ngayong hapon na ito, mga kapartner, isa siyang registered nutritionist dietitian. And isa sa mga forte na nutritionist at dietitians ay ang food service. Ayan. Taon 2022 nang naitayo ang Balay Mario dahil sa pagtatangkilik ng mga tao sa mga produkto at serbisyo nila. At talaga namang makikita talaga natin yung fruits ng kanilang mga fruits of labor, no? Kung sa pagpupursige na kanilang business. At dahil dyan, talaga namang nag-viral ito online at dinadagsa ng maraming tao. Naku, umpisa na natin agad-agad. Sino nga ba itong makakasama natin sa hapon na ito? Eto na. Sino nga ba? Isa sa CEO at owner ng Balay Mario Cafe and Restaurant. Walang iba, si Sir Warlito Retotar Jr. Ayan, good afternoon, sir. Ayan, good afternoon po sa inyo, sir. Kumusta? Kaya tinanong ko na to kanina kay Sir Julius, yung una nating na-interview, nakapanayan. Kumusta ba yung hapon? Ayan. Kumusta ba yung araw? Ngayon ay masaya naman dahil holiday ngayon. Dinagsa na naman kami ng mga customers dun sa Balay Mario. Ayan. At kumbaga, kahit nga naman sana holiday, pero gora pa rin po sa pag-manage ng, diba, ng business. Yun na naman. At siguro, wag na natin patagalin pa to, sir. Pwede na nating umpisahan agad-agad kung ano nga ba ang magiging talakayan natin sa hapong ito. Ayan. Ayan, ma'am. Narinig ko kanina na mahilig ka sa milk tea. Ngayon, tatanungin naman kita ngayon. Parang ako ang natatanong muna. Nakarating ka na ba sa area Northern Luzon of the Philippines? Northern part Luzon of the Philippines. Oo, di ba makukonsider naman na northern part nyo? Northern part naman yung mga La Union. Actually, nakapunta na ako ng Isabela once. Ano pa ba? Ilocos Sur? I forgot. Parang napadaan lang kami ng Ilocos Norte. Ayan. So, ayan. Diyan po ako lumaki. Diyan po ako pinanganak. So, karamihan sa mga Filipino food doon, especially Ilocano food, ay pinagmamalaki ko bilang isang Ilocano din kasi ako'y laking Isabela at ang aking father side naman ay taga Nueva Vizcaya. So mahilig po ako sa Ilocano food talaga. So ngayon, ano yung favorite mong Ilocano food? Patay tayo dyan. Patay tayo dyan. Tinanong tuloy ako kung ano favorite. Wait lang. Actually, honestly po, sir, sa Ilocos Sur, di ba parang meron silang siguro, anong pa tawag? Parang siyang isang plaza na maraming parang siyang food plaza sa Ilocos Sur na hindi siya sa vegan eh. Yung isa pa, may food plaza doon sa Ilocos Sur na marami silang binibenta. Kaso, di ko kilala yung iba. Hindi kasi ako mariski sa food. Kaya natry ko lang yung empanada ng Ilocos. Okay. Ayun, empanada lang po, isa sir. Isa sa pinagmamalaki na mga Ilocanos ay ang bagnet, okay. pinakbet, naku, yung poki-poki na pangit pakinggan, pero ang poki-poki ay gawa sa grilled eggplant, tapos iginisa siya with spices and some special ingredients. Ay, naku. Yan, isa sa bestseller po ng aming restaurant. Sana na-try ko yun. Pala, empanada lang kasi. Sorry po, sir. Empanada lang po yung naano ko. Pero, dahil dyan, naku, anong tawag nito, tutulungan kita, sir, na ibida na natin yung mga pagkain. Kung ano, kasi I believe, cafe and restaurant po yung, diba, business. Yes, so, may connection po talaga siya sa mga patok na mga pagkain na makikita lang, tanging nakikain or tanging nakikita lang sa bandang Northern Luzon. So, eto na nga. Pero bago ang lahat, Sir Warlito, pwede baka gusto niyo pong well, anyway, nabida niya na yung ano niya kung taga saan si Sir Warlito. Kaya diretso na siguro tayo. Eto na, sir, yung pinakauna kong question sa inyo. Ano nga ba, parang ano siya bakit nga ba, well,
ang business mo is related sa core sa ano mo, sa ano tawag na to, sa profession mo. So ano ba yung nagiging inspiration mo, sir, para pumasok sa isang negosyo na isa ka namang nutritionist at dietitian? Was it dahil nakikita mo yung mga tao sa lugar ninyo na kumbaga like kahit sa business mo lang mai-input mo yung tamang nutrition at tamang diet na dapat nilang makuha? Ano ba yung nagiging inspiration mo para bumuo or pumasok na isang negosyo? Actually, bata pa ako, mahilig na akong manood habang nagluluto yung aking lola, yung aking ate, kasi yung ate ko mahilig din magluto. And na-expose kasi ako sa iba't ibang trabaho, kagaya ng pag-waiter, pagiging dishwasher, pagiging cook sa isang restaurant, kasi ako po ay 8 years working student when I was in college. Oh, that's nice. So, lahat po ng aking mga natutunan ay pinagsama-sama mo din. ko. Ayan. So, para magresulta, para mabuo mo yung negosyo. Ikaw ba yung may idea nito na bumuo ng negosyo, sir? Or may nag-suggest sa'yo na, uy, baka pwede kang magtayo ng isang negosyo? Or ikaw talaga yung nakaisip na magtayo? Pagkapasa ko ng board exam ay may hinahanap ako habang nag-work ako muna as food service supervisor sa dati kong university. And hindi ko ma-apply yung gusto kong gawin. Yung marami akong nasa isip ko na gusto kong i-implement, kagaya ng mga recipe o kaya very hands-on kasi ako. Gusto ko yung nagsiserve ako na pagkain na ako yung gumawa. Then kumbaga parte ako ng operation. Doon sa trabaho ko before ay very limited, so hindi ko magawa yung gusto kong gawin. So nagkaroon ako ng idea na what if mag-business na lang ako. At the same time, para sumapat yung maaari kong kitain dahil breadwinner po ako sa family. So isa sa reason kung bakit ako na push para mag-put up na sariling business. Ang ipagsapalaran po ako, lakas ng loob lang po talaga yung aking naging puhunan. Parang yan yung pinaka-top nga na characteristic ng isang businesswoman nga naman talaga, sir, no? Mag-risk. Yun talaga, race lang talaga at kumbaga trust lang din na you'd prosper. Parang ganun. So, eto ba, sir, kasi nga may tanong dito, bukod sa pagkain, ano pa ba yung ibang ino-offer ng Balay Mario? Sa Facebook page kasi ninyo, sir, parang tourist destination na rin siya sa ganda ng resto. Ayan, siguro, ano bang pinaka-catch din? Actually, si Balay Mario ay ganda. Mostly dito sa bandang Tagaytay. Marami dito ang garden and cafe, maraming restaurants. So sabi ko, what if dalhin namin yung kultura ng Pilipino o kultura ng probinsya namin from Isabela. So dyan sa Balay Mario ay meron kami dyang mga scarecrow na naka-display para ma-emphasize namin yung bukirin. Kasi di ba sa bandang Isabela, sa Palayan ay may mga scarecrow para bugalin yung mga ibon. And naglagay din kami dyan ng mga nipa huts para ma-emphasize naman po yung mga kubo-kubo dito sa bandang Sagada area. Kasi yung aking general manager na partner rin ng business na si Sir Maric ay taga Sagada. So, pinag-combine po namin yung concept ng Isabela, Nueva Vizcaya, and Sagada. Parang ang feels po talaga, sir, is sobrang Pilipinas. Ayan, parang kumbaga, ito yung Pinas, kumbaga ganon. That's what makes Pilipinas beautiful kasi nga sa mga natural, may mga ambience lang na ganyan lang, makakalikasan, ganon. Hindi lang dyan, Miss Val, kasi habang nag-aantay ka ng food, ay pwede kang maglaro ng sungka. Kaya makikita mo sa mga pictures, may sungka sa gitna ng table. And naririnig nila yung mga folk songs natin. Ramdam mo ang pagka-Pilipino doon sa Balay Mario. Feeling ko, sir, it's not just the pagkain yung ina-advertise or ang tawag nito, hina-highlight nyo doon. Pati na din yung culture natin na let's just be real, no? Kasi parang unti-unti na din kasi siyang nakakalimutan ng mga kabataan ngayon. Yun nga, sinabi mo na, i-mention nyo po na may folk songs na maririnig. Actually, hindi na maka-folk song yung mga kabataan, di ba? Maririnig natin western, yung mga kanta nila. Pero with regards to parang
ina-uplift nyo din po yung pagiging Pinoy, Yes, di ba? Miss Tatak Val. Pinoy. Yes. And yung kanilang uniform, mga staff ay naka-igorot attire. Oh! So, maingganyo ka talaga. And pati mga customers na nakakita sa mga staff namin na natutuwa sa uniform, ay pwede silang humiram ng igorot attire for free para po sa kanilang pictorial. So, dahil feeling ko talaga, sir, para siyang tourist destination na din, makailang ano din pa, may data ka din po ba kung ilang mga foreigners na ang pumupunta doon sa inyo? Naku, Miss Val, araw-araw may mga Chinese, may mga Koreans, Uy, may mga Italian couples, ganyan. Talaga? Kasi maganda for dating yung aming place, lalo na kapag gabi. Nai-imagine ko nga lang sa mga picture pa lang. Iba ang ambience niya po pag gabi talaga. Tapos ito po, sir, kasi nga naman, kailan ba ito naitayo? Is it sa pandemic time or hindi naman? Nag-start po ako ng business. Bigyan ko muna ng konting background. Okay, sige, go. Nag-start po ako ng business 2019. Nag-start po ako ng business 2019 and noong una nag-negative kami. First month, 2 months. Sa ikatlong buwan, negative pa rin kami. So, sabi ko, sige, tuloy lang natin kasi gano'n naman talaga sa business. Kailangan may adjustment. So, nagpatuloy kami. By January, sumabog yung taal. So, napakalaking pagsubok sa amin. Kasi sa halip na magkaroon pa kami ng encouragement, parang bigla kami na-discourage. So, yung mga empleyado ko parang nawawalan na sila ng pag-asa. Pero kami talaga, ako talaga bilang isang business owner ay sabi ko, tuloy lang natin. Kasi hindi natin alam, baka sa kalagitnaan, bigla tayong mag-boom. So, maraming nag-close during that time, nag-brand out. So, patuloy pa rin kaming nag-operate kahit wala ng ilaw. So, pupunta kami sa ibang city para bumili ng yelo, ng mga ibang supplies, para mapanatiling open yung aming cafe. And doon na nga po, nakilala kami kasi sa dami ng nagsarang business doon, kami lang yung nakita nila na promote, nakilala yung aming business. So, nagtuloy-tuloy po siya. Ngayon, hindi namin kaya yung capacity. Maraming nagde-demand sa amin na maliit yung parking nyo, maliit yung capacity nyo. Baka gusto nyo mag-branch. So, naghanap po kami ng pwede naming i-branch, lote na pwede naming patayuan na mas malaki para makapag-accommodate kami na mas maraming branch. So, doon po nag-start yung aming pagpapatayo ng Balay Mare. Wow, kumbaga sa panahon ng pandemya, kayo lang ang nakatayo. Yes kumbaga, po, even during pandemic, ma'am. Mas lalo kaming naging pumatok noong pandemic kasi nga po, pinasok namin dyan ang delivery, umabot sa point na yung ibang staff namin nagpahinga kasi takot yung magulang na pagtrabahoin yung mga staff. So kami mismo ng aking tinuturing na general manager ngayon ang nagsasalitan, nagbabarista, nagde-deliver. Yes, ma'am, very hands-on po ako during that time. So nagbibigay din kami ng mga pa-Thanksgiving namin sa mga tricycle drivers, vendors, teachers, and even sa mga checkpoints during that pandemic time. And yun naman po yung blessing dumating sa amin. Lahat po ng mga na-reach out namin ay yes po, sila naman po yung tumangkilik sa amin. Pinalawak nila yung aming market through word of mouth. Ayan. At dahil dyan po kasi for sure sobrang successful na din yung Balay Mare. Ilang branches na ba or franchises na ang inyong inyong business? Yung una ko po, yung coffee shop ko po, 2019, and nag-expand po kami, nag-branch po kami ng restaurant. Dito po sa Pasong Langka, Silang Cavite, which is yung Balay Mayo. Yun pa lang po yung aming restaurant ngayon, pero combination po siya ng tatlo. Meron po siyang bar, meron siyang cafe. So, all in one po sa Balay Mayo, nandun po. May live music din po every evening. Ayan. And ang capacity po niya ay nasa 220. Ayan. So, pero open kayo ng di ba po? Open naman kayo for franchise. Ayan. Sa ngayon po, ang aming goal is to branch out. Okay. To expand our okay. business through branching. And kung
maaaral namin mabuti yung franchising business, why not? Pwede namin gawin yan. Oo nga, kasi nga kanina, Sir Worley, yung ano kasi, yung Chaboba Philippines is, wala pa, ano pa lang sila, Luzon tsaka Visayas. Tapos wala pang Mindanao. Parang maganda din sana kung maging nationwide din siya. Kasi yung, kumbaga, nationwide siya, tas maganda kung, kunyari, dito na lugar, ganito yung culture nila, parang mag-fit in din siya. Well, suggestion ko lang naman. Yung parang, eto, dahil kunyari, sa mga taga Mindanao, ganitong culture nila, parang ang itatayo nyo na branch doon ng Balay Mario is, parang fit din sa kanilang, natawag nito, ilang tradition, mga ganun, di ba? For sure. Actually, sa Balay Mario, meron din kami yan. So makikita. May milk tea din kami doon. Ayun. Ayan, meron din kami mga frappe, meron din kami mga cocktails, cookies. Yan. Ayan, and also, hindi lang po kami nakafocus sa North food, kundi even mga pagkain dito sa South ay sinaserve din po. Ayun, perfect. Meron din po kami mga iced coffee. Actually, yung brand namin sa mga coffee-based products ay Italian. So, direct from Italy po yung aming coffee bean. Ay, Sir Sean! So, mga gusto ko yan! Kayang-kaya po niyang sumabay sa mga big brands. Ay, makabiyahe nga doon. Saan ba siya particular? Para makabiyahe tayo doon. Pagka pasok mo ng Kala, actually pagkalabas mo, then Santa Rosa Tagaytay Road, madadaanan mo yung itong coffee shop namin, yung 24/7. So yun po yung nag-iisang 24 hours and 7 days Naku, na nag-operate. Sobrang 24 madadaanan hours. mo siya bago ka makarating sa Balay Mario. Hala, ang ganda. Kasi Santa Rosa Tagaytay Road, pasong lang kasi lang Cavite po. 5 minutes away before Tagaytay Market. Ayan po, doon niyo po makikita si Balay. Ayan, ikaw ata yung model, sir. Ayan, eto, ngayong summer, sir, meron bang special offers ang Balay Mario sa mga suki ninyo? Ngayon po, meron po kaming free drinks every 1,000 pesos. Oh. So, ang worth po ng drinks na yon ay nasa 150 pesos din. So, malaking bagay din po yon. Malaking nice. kabawasan para sa kanilang bill. Sa halip na mag-order pa sila ng drinks, kami na pong bahala. So, ito sir, meron bang facilities yung Balay Mario for events like birthdays or any special occasions? Ngayon po, we can accommodate up to 70 packs for the event lang. Hindi pa po namin kaya mag-accommodate. Okay. More than that. Pero if they want to reserve the whole, ay kaya naman po ang 200 packs. Okay. Ayan, kaya naman po. So, how about caterings po? Catering po, nagsisimula na po kami. Nag-start po kami mag-serve lately ng mga pack food. Okay. And pagdating sa catering naman ay still isa sa plano namin gawin soon by next year or this year. Ayan, so, baka meron kang gusto pong i-plug or paano ba kayo ma-reach out? For example, yung sa mga nais na, yun nga, napag-usapan kanina, yung gustong i-reserve yung whole na restaurant. Paano ba kayo ma-contact, sir? May Gmail, contact numbers, ganyan? Sa mga gusto pong magpa-reserve ng tables nila o kubo nila, maaari po silang mag-message sa aming Facebook page, Balay Mario Silang. Ayan. At eto sir, kumbaga, ano nga ba ang maipapayo mo sa ating mga kababayan na interested pumasok sa business pero wala pa lang silang guts or wala pa lang silang, kumbaga, ay, parang gusto ko pero ayaw dahil sa mga hamon na pwedeng kakaharapin. Ano bang mensahe mo ano bang payo mo para sa kanila? Payo ko lang sa mga nagsisimulang mag-business ay, kagaya ng sinabi ko kanina, lakas ng loob lang naman po ang aking pinairal and tulungan din nating umangat yung ating mga tauhan kasi sila mismo ay tutulungan kang iangat din. So, the more na pinapahalagan mo yung mga nasa paligid mo ay papahalagan ka at tutulungan ka nilang mag-grow at umunlad sa business. So, malaking bagay para sa akin environment ko para magkaroon ako na maging successful tayo sa business. Yung pagiging mabuti mo sa kapwa mo, importante. Kasi ay, yun din ang ibabalik sa'yo. Kagaya sa amin, ma'am, may mga working students kami. Wow. So, 80% of our employees ay working students. So, dahil sa programa po namin na yan, ay mas lalo kami ipropromote ng public
And you made a difference para dun sa mga buhay ng mga working students. Ayan. Maliban sa working students, meron din kami ilang scholars Ayun, na wow. tinutulungan. And of course, patuloy po yung monthly Thanksgiving namin since 2019. Ayan, ang galing. Pero ito sir, panghuling ko na lang ng tanong, ano ba yung plano nyo para sa negosyo in the next 5 to 10 years? Ayun po, plano po namin magkaroon ng another branch somewhere in Calabarzon. Oh. And magkaroon kami ng training center for baristas para po yung madedeploy naming mga baristas sa mga branch na ipapatuloy namin ay talagang dekalidad. And tumatanggap din kami ng mga OJTs actually. So, pwede silang magkaroon ng mas magandang training sa aming facility in the future. Ayan. Ayun! Natunghayan natin ang storya naman, ang kwento naman ng business ni Sir Rolito Ritotar Jr., ang CEO at owner ng Balay Mario Cafe and Restaurant. At dahil dyan, so ano ba yung mga nakuha ng ating mga kababayan no, sa ating talakayan ngayon, sa ating programa, sa ating episode ng Patok ngayon? Eto na nga, sabi nga ni Sir Rolito, tas yung isa din natin na kanina na interview is lang talaga, magsipag, ganyan. Huwag matakot sa mga hamon sa pagpasok ng business kasi lahat naman talaga may hamon. Ayan. At kumbaga, manalig lang talaga na maging successful. Kasi mahirap talaga, sir, no, kung yung decision making kasi kung saan ka ba talaga, kung pipiliin mo to, would you be successful? Kung pipiliin mo to, or would you fall down? Parang, kumbaga, yung mga ipinundar mo, baka mawala lang, kumbaga, kung magkamali ka sa yung decision sa buhay. Kasi nga naman, mahirap nga naman talaga yung paano mo siya timbangin. 'Di ba, sir? Kaya, yun yung mga traits na kailangan na kumbaga, kailangan na makita sa isang katauhan ng isang businessman at siya, isang businesswoman na din. At dahil dyan, ating natunghayan, thank you so much, Sir. Ayan, thank you so much. And thank you so much sa mga viewer. Naway dumalaw po kayo sa aming munting tahanan, Balay Mario. Located at Pasong Langka, Silang Cavite. Ayan. At dahil dyan, ating natunghayan ang isa sa namang kwento na puno ng inspirasyon at pagpupursige naway kayo'y aming na-inspire sa kwento ng una nating guest, si Sir Julius C., President and Founder ng Chaboba Philippines, at si Sir Rolito Ritotar Jr., CEO and owner ng Balay Mario Cafe and Restaurant. Sa muli, ako po si Kapartner Val, laging tumutok, lagi niyong aabangan ang iba't ibang kwento ng tagumpay sa likod ng mga kilalang brand, produkto o kumpanya. Kaya naman, kung meron kang ikwento na alam mong papatok at tatatak sa isipan ng bawat Pilipino, abay wag mong itago, kundi dapat ito iyong ibahagi. Ako si Partner Val at ipatok niya yan. Sumainyo ang programang Patok. Naway marami kayong nalaman at natutunan sa mga latest trends at fashion. Muling makinig sa mga araw ng Lunes hanggang Biyernes, 1:00 hanggang 2:00 ng hapon. Dito lamang sa DZAR 1026 Sunshine Radio.